ganito ba yung gusto ko? Tapos uuwi ka na kunwari from night shift, 2 a.m. ka na uuwi. Tapos hindi mo afford mag-taxi. On the side, nag-make-up ako. Alam mo, nakuha ko yung check ko. Sweldo ko na 1 buwan as a nurse. Hindi lang single, hindi rin double, pero triple threat ang ating guest for today. Let us all welcome Uriel Vega Perez. Ma-recommend ba natin sa mga nanonood sa atin na good income pa din yung pagiging freelancer o pag-freelancing? Good income pa rin naman. Pero syempre lagi may risk. Yung isang racket ko pa na scam pa kami. Usapang praktikal at madiskarteng galawan. Ito ang Para-Paraan with Salmin. Hosted by Jorik, our resident raketero, at MK ng FH Moms. Hindi natin iiwasan ang usapang finance at hahanapan natin yan ng mga para-paraan. Usapang pera ba? Hindi natin tatakbuhan yan. Ako si Jorik, your resident raketero. At ako naman si MK of FH Moms, where moms work smart. And we welcome you to Para-Paraan with Salmon. Dito ang pera hindi lang basta-basta tinatago, kundi pinapalago. From tried and tested money moves to practical financial choices, tara at pag-usapan natin ng mga para-paraan na yan. Gaano ka ba kapara-paraan sa mga bagay-bagay? Like for example, may gusto kang bilhin ngayon pero out of the budget siya. Paano mo ba dinideal yung mga ganong klaseng mga decision making? Maghahanap talaga ako ng iba pang racket. Oo, Kahit no? sobrang dami As a ng raketero, racket. no? Saka alam mo, pag feeling ko, alam mo yung pag natenga ka, wala kang ginagawa for a day, ganyan. May mga ganon, di ba? So, ay, ano kayang pwede kong gawin? Ano kayang pwede kong i-content, ibenta, Hindi talaga pwedeng i-offer? isa lang, no? Oo. Parang sa atin, sa field natin, hindi option ng pagtanggi. Gagawan mo talaga ng paraan. Lalo na kung feeling naman natin, kaya natin, di ba? At kapag hindi naman nakinaya, usually na-outsource ko na, o kaya baka pwede ko nang ilipat sa ibang, ibang pwedeng gumawa. Or talagang pag hindi talaga kaya, may gusto kang bilhin, pwede naman pag-antayin ng konti kung hindi naman talaga kailangan, di ba? Kasi kung talagang kailangan naman natin, pwede naman gawan ng paraan. Hindi lang single, hindi rin double, pero triple threat ang ating guest for today. A nurse turned makeup artist and hairstylist and entrepreneur. Let us all welcome Uriel Vega Perez. Hello. Thanks Thanks for having me. Hello. Kita mo naman ang outfit ng ating mother, oh. Siyempre Tagal na naman. namin hindi nakita. Yung last namin nakita ni Muriel ay sa isang shoot. Yeah. Nung Kailan yung to? first ever billboard ko, siya ang gumawa sa akin. Wow. So, sino ba naman ako As para an endorser tumanggi? siya doon. Yes. Alam mo yung pupunta ka ng shoot kasi hindi mo alam yung i-expect mo kasi first time pagdating mo, the Muriel ang gagawa sa'yo. Kailangan namin makita yung Pero kung nakita mo yung billboard, naka-ano siya doon. Liad-liad ang Ay, ganon? Mermaid Atake? pose siya doon. Oo, kasi for Pride Month, tama? Yes, for Pride oo. Month. Yung Kailangan ko campaign talagang na yun. i-out yung sarili ko for... Di pala out. Ganun yung mukha, yung putok na putok dito. So, may crystals ka pa nun sa mukha. bongga ang Pero makeup. ngayon na lang yan, as a makeup artist. So, balikan naman natin, Yung Before ginagawa mo sa before. Yun yung gusto naming malaman dito. So, licensed nurse abroad? Yes, I'm a registered nurse here as well in the Philippines. Hindi na namin makita yung nurse. Hindi na. Oo. Pero, yun, I'm a registered nurse here in the Philippines, licensed then abroad. Batch 2000. Charot. Magkakaalaman. Batch 2007 ako. Okay. Graduate. So, yun yung era na ang daming nurse. Sobrang dami ng nurse. Lipad kahit sa sulok ng mundo. Andun naman ako, nakapasok ako ng Lung Center of the Philippines. Like, isa sa very prestigious hospital lang sa Philippines for training and all. While waiting, I took my master's. Para equipped ako kasi to go abroad. Kasi that's the only way na I think financially maging honest naman tayo. Na okay talaga. Yes. Na you fly abroad para yung lifestyle that nakasanayan mo, mapagpatuloy mo siya yung naibigay ng parents mo sa'yo. May pagpatuloy. Tsaka yun talaga yung reason ba't ako nag-nursing. Honestly, hindi ko alam kung kunin kong course ng college. Pero dahil ako maging out of school youth, sabi ng mom ko and the relatives, mag-nurse ka kasi may relatives sa Saka parang States. yun talaga yung uso Parang, Till now, actually, lalo na nursing. pag may pamilya ka na kukuha sa'yo, hintayin mo na lang talaga yung makagraduate ka. True. Parang so, ano ganon. yung parang major na challenge during that time as a nursing student and then as a nurse eventually? I remember before, ang laki kasi ng lung centers, maglalakad ka sa hallway. Duwag kasi ako, takot ako sa mumu. So pag naglalakad nun, bintana, puno, naglalakad ako. Tapos pupunta ka ng canteen kasi hindi ka nakapagbaon. Tapos canteen yung cheapest na mabibilan mo ng food na doon ako makabili ng 20 pesos na pansit or turon na 10 pesos. Or Nakagutom at naman night, yung alam mo yung gano'n na parang
ganito ba yung gusto ko? Tapos uuwi ka na kunwari from night shift, dapat Oo. tapos na yung shift mo ng kunwari 8 Mhm. onwards. Pero hindi ka makauwi agad before midnight or after midnight, 2 a.m. ka na uuwi kasi ang daming trabaho. Tapos hindi mo afford mag-taxi kasi magji-jeep ka. Quezon Ave, di ba? Kilala na ang tutusok sa tagiliran mo, di ba yung ganon? Hindi ka pala sa Magji-jeep multo, dapat ka. matakot mo. Oo, yun nga lagi nila sinasabi, matakot ka sa ano. Parang ganon. Pero hindi ako nagsisisi, na-enjoy ko yun. Until Gano'ng katagal yun? Yung sa quick lang yung stint namin. Tapos mag-wait ka kung ma-hire ka na talaga fully. I went to NCMH, doon ka na, i-assess kung ma-hire ka ba. Kasi psychological examination, prior kung kaya mo ba. Kasi may time na pag na-rotate ka sa public ward, mas grabe yung workload, yung pressure, mas nakakaawa. Kasi sometimes you can't do anything. Wala silang pambayad ng gamot. Pati yun, problemahin mo. Diba? Parang ganon. Until, diba, overload nga, ang dami. Hindi ka rin makapag-states agad, may recession. Yung mga iba kong friends na, dahil dual citizen, nakalipad naman na sila agad. Ang ganda na nung process sa kanila. Ako, kalma lang. Kasi hindi naman ma-pressure yung parents ko. Yung malis ka na, tumulong ka, walang ganon. Never ko siya narinig. Though may mga ibang relatives na once in a while will call me. I have a very nice cousin na would always call me every time. Canada naman siya. Yung NCLEX mo, okay na ba? I have na ate. So, dali na kita rito. Ilan Ito ba kayo yung paperwork. magkakapatid? 3. Okay. Pero yung ate ko, scholar ng bayan. Okay din naman siya, magandang track niya. Youngest in culinary. Pero that time, parang high school pa lang ata siya nung nag-RN ako. Ayun, so far yun yung una ko talaga. I just wanna know, gaano katagal yung nagtrabaho ka as nurse sa Philippines at sa ibang bansa? At ano yung difference? Kasi syempre, normal sa atin, lalo sa mga Pinoy, di ba? Expected mo na pag may nag-aaral na nurse, manghihibang bansa yan. Di ba? Bihira yung nag-stay sa Philippines or minsan kumukuha lang talaga na experience. Kasi aminin naman natin, mas malaki ang kita sa ibang bansa, di ba? Totoo. So sa case mo, gaano ka katagal sa Philippines na nag-work as nurse and sa ibang bansa? At ano yung pinagkaiba? Pero honestly, yung ibang bansa, hindi na. Hindi na ako kasi may bridging program yan, di ba? You have to go there. Hindi na. I just really have the kasi pumasok na yung makeup. Okay. Pero here, siguro sabihin mo na legit while doing my MA, ganon. Grabe, nag-aaral ka pa habang pumapasok ka sa hospital. Oo, pero mga once a week lang naman din kasi yung pasok. Pero habang pumapasok ka nga, tas yung mga prof mo dati, nagiging classmate mo rin kasi naghigpit na rin na hindi na pwedeng units lang of masters para maging professor ka. Dapat may Master of Arts in Nursing ka na talaga. Yung classmate ko rin sila pagdano. Pero sobrang kalma. Kalma ko lang nun. Hindi ko alam yung track. Pag may nakausap lang akong friend, ikwento. Tapos, ayun na ba yung next step ko dapat? Pero along the way, kasi may waiting period bago ka talaga ma-hire exclusively. Nagme-makeup ako on the side for friends na yung mga dati ko lang din mini-makeupan. Nagtatrabaho naman na sila, ibang field na rin. Yung iba, hindi mo alam paano siya napasok sa marketing, nursing graduate naman. Or may mga na-meet ako along the way before na nagmo-model siya, pero ito na yung trabaho, corporate, gano'n. Kailangan ko ng makeup Christmas party, gano'n. Bayaran kitang ganito, Bax. So parang ako, okay, go. Na-enjoy ko siya. Until may isa akong very good friend. Along the way, hindi ko na matandaan paano ko siya na-meet eh. Kasi diba naalala mo multiply days? Nabutan niyo ba yung multiply na account? Before Friendster ba? Before Facebook. Before Facebook. Okay. So dun ka mag-upload ng mga works mo. So may mamimit kang community, mag-reach out. Shoot tayo, ganito, ganyan. Basta may na-meet ako before. Batch siya nila Mark Tamayo, Vanya Romov now, ganun. Nanalo sila ng Saitem na contest. Tapos, yung mga design nila, finiture sa isang dyaryo or magazine in partner with a brand. Pumunta ako doon kasi sabi niya, parang I need your help, parang creative makeup yung gagawin. Siko, okay, go. Tapos hindi ko alam na babayaran ka pala for that. Hindi niya rin alam na may bayad. So yan na rin yung first mo na parang makeup gig na as a makeup gig na nabayaran ako, na hinahanapan ako ng OR. Sabi ko, ay, makeup artist pala. May kailangan ng OR. Parang ganon. Until tatawagan ka nung accounting, may masungit na parang, mas tail na yung check mo rito. Kung di mo kukunin to, mahirapan akong process to. Sabi ko, wala po kasi ako ng OR. Dala ka lang ID. Tas, parang ganon. Alam mo yung gigil si ate. Tapos pupunta pa ako ng parang Pasay ba yung kasi syempre office. Wala kang idea. First wala. mo eh. Pero I have my number. Nagpa-follow up sila monthly. Kukulitin ka talaga kasi kailangan mong
claim, diba? True. Kasi nga, pag na-stale, another paperwork. Ah. Alam mo, nakuha yung check ko. Sweldo ko na 1 buwan. As a Oh. nurse dati. Na ginawa mo lang ng isang araw, ilang oras lang, di At ba? naalala ko pa that day, ang saya-sayo ko kasi unlimited yung food from the brand na nag-sponsor. Oo. Pizza na brand yun. Di ba dati parang pag naka-pizza kang saya na, di ba? Tsaka may coffee brand din na partner with parang ganon. Tapos may friend din ako na na-meet ko along the way na siya lagi makeup Christmas party niya, birthday niya. Basta may event sa Mag-regular office mo nila. na. Sa ano yun, pag sila nagpapa-makeup, may pagas yan, may pay o friendship card. Ay, di ako friend. Pero sila yung nag-i-insist na, hindi Sige sinay ko yung time mo. oo. Pero syempre, yung Hindi ka ibigay nila. nagpipresyo, gano'n. Hindi, parang kung bigay ka, thank you kung wala. It's okay So parang kasi hindi ka nagbibigay ng rate talaga sa friends? hindi ko kasi alam kung magkano din okay, maningil okay. before. Ayun yung gusto ko malaman since nung time na yun habang nurse ka, ay, nagiging side hustle mo lang yung pagme-makeup. Paano ka napasok doon? Inaral mo rin ba siya o talagang passion mo lang siya, gusto mo lang gawin? Alam mo, nagpipaint ako. Kasi dati nalaro ko high school, college. Alam mo yung mga auntie bibigyan ng pasalubong makeup. Lancome, ganyan kaliliit. Mga tester galing abroad, papasalubong dito sa atin, di ba? May mga friends ako na lagi may dalang ganyan, may dala din ako. Tapos, pag naka-duty, di ba, nakaayos dapat. Or pag wala kang ginagawin, nakatenga lang kayo. Dun sa holding room Wala ninyo. magawa. Yung friend mong nananahimik or ka-duty mong tahimik, may kaayusan kita. Gusto din naman nila. Tapos kaya hindi ka nagkaka-boyfriend kasi yung kilay mo, isa lang. Dalawahin natin. Pero dati ginagamit chane or bling. Ngayon, threading na. Di ba? Parang, or waxing or whatever. So, doon pa rin pala nagsimula. Parang for fun. Oo. Until they will remember me once in a while kahit yung, kunwari, attend kami ng grad ball. Uy, sa'yo na kami pa makeup. Ito yung single sa sabi ni mommy, babayaran ka namin. Kasi mas gusto niya yung itsura ko nung ginawa mo ko. Parang nga ganun. Pero hindi ko siya masyadong sineryoso. Pero gusto ko siya as side hustle ko before. Kahit nung college pa. Pero once in a while, hindi lagi. Like, I don't have my kit. I'll use your kit. Okay. Tapos bibigyan ako ng tip. Happy na ako So, doon. kinonsider mo siya as a side hustle nung time na hiningaan ka na ng OR? Oo. Siko, pwede pala yun. Saka syempre doon ka na nagkaroon ng realization na, ang laki pala talaga ng kita dito. Ito pa nga, di ba, Jory, sabi mo kanina, paano mo nalaman, nagtatanong ako sa iba. May mga iba namang very grateful ako sa kanila kasi hindi kanila kinonsider as a threat. Ginaguide Hindi madamot kanila. sa information. Hindi sila madamot sa information. But I remember before na nung nagkaka-wedding clients na rin ako, may isa rin akong tinanong na paano ba ng package rate for weddings? Ayaw niya magbigay. Ang dami niyang excuse. Until naalala ko, may nadaanan akong bridal fair noon. Nag-ikot ako pero binibigyan akong flyers. Sabi ko, ay hindi, parang gusto ko lang magtingin-tingin kasi makeup artist naman ako. Ayoko magsabi na, mag-investigate lang ako rito, ganon. Pero may mga makeup artist doon na nagbibigay talaga sila. Na parang, hindi, dito mo i-base. Ganyan. Ganito yung mga package. Hindi sila madamot. And then, grateful lang ako kasi along the way, yung isa kong friend, marketing girl siya, in-encourage ako, may nakita akong makeup competition sa Halika. Sabi ko, ay, may registration, bibili ng product. Wala ko, parang 7,000 ata nun. Remember, mga 2012, parang laki nun. Even now, for a registration for a contest, malaki siya. 7,000 or 5,000. Basta parang ganun, bibili ka ng worth ng products to join. But to cut the story short, I joined. I was chosen to be part of the 3 representatives in the Philippines to join the competition abroad. Tapos when we joined sa abroad, di naman kami nanalo. Ibang countries nanalo. Pero yun yung nag-pave way pagbalik here kasi di ba may social media, may media. Nagsisimula na nun na hindi na multiply, Facebook tsaka Twitter na. So doon ka mas nakilala rin sa... Yes. Tapos doon na ako may mga na-meet na si Tita Bing Garcia, Mom Cheska Garcia, nag-aaral siyang photography. Na-meet ko siya through friends nag-aaral ng design in CSB. Magpo-folio shoot sila. At ang power ng folio shoot nila, Cheska Garcia at Glyza De Castro, ang kanilang model and muse. Tapos, ako yung makeup. Pero dahil yung mga friends ko na yon na, di ba, fashion design student, ganyan. Gamit ko nun, mga drugstore brand, or ganito. Kung ano lang yung afford mo ng time na yun, Oo syempre. naman. Nanginginig pa ako pag bibili ako ng makeup more than 1,000 pesos before. Kailangan less than 1,000 lagi. But I remember, Cheska, she has her kit. Kasi meron isa akong product na parang, I can't remember kung allergic pa siya. Pero hindi siya maarte, like, do anything except mascara. Tapos, may nilabas siya mascara na ito yung gamitin mo sa akin. That time, tandang-tanda ko yon. And after nun, marami siyang binigay sa akin na products
Nagustuhan niya yung gawa mo kasi binigyan ka niya ng products din no? Or parang binigyan niya rin ako na sabi niya rin kasi na parang, if you're really gonna do this, parang ito okay. In-encourage ka rin. In-encourage niya ako. Hindi. Tapos naalala ko may dala pa siyang makeup forever na setting powder na till now ginagamit ko yun. Isa sa ginagamit ko once in a while. Parang translucent powder siya. Ang ganda. Pero naalala ko nung time na yun, after nung shoot na yun, tingin ka sa mall, di ba? Ang mahal. So, hindi. Pero I remember, she's one of the few na, syempre, kinakabahan ako noon. Tsaka yung pag nakita mo, pag umupo sa'yo, parang, gagawin ko sa mukha nito? Ganda-ganda naman. Ang ganda na, di ba? Oo. Saka syempre, hindi ka naman sanay humarap sa mga artista. Hindi talaga, friend. Kasi ang mga hinaharap mo, may mga sakit. Yeah. Mga ganyan Oo. Even or yung mga friends ko na, bawal magreklamo pag nasasaktan. Alam mo yun, then even Glyza, mabait. Galing siyang, parang she's doing a serye at that time. Tapos dumating pa rin siya. Doon ka kami sa condo ni Tita Bing. Tapos nung lumabas na yon, di post ka sa Multiply. Nagtuloy-tuloy. Then may nag-reach out lang sa akin na I found you on Google. I like, lumabas ka. Magsushoot ako for a magazine. Sara Labati for Yes Magazine. Wow. Talagang nagsunod-sunod na, no? Yung tuloy-tuloy na. Tapos referral ng ate ko sa mga sorority sisters niya. Mga ikakasal, aattend ng ball. And yung mga batchmates kong very supportive sa akin. Mga dati, iba doktor na, yung iba nurses abroad. Yung mga referrals from them, sila mismo. Yung iba parang, magpapakasal ako sa Boracay, uwi ako ng Pilipinas. Save mo na tong date na to kahit next year pa. Or yung iba, uuwi ako, magbabakasyon ako Philippines. Pero magpapa-photoshoot ako. Alam mo yung ganun, kasi para ma-makeupan mo ako, parang, ang gagawa ng gastos si bakla. Para lang ma-makeupan ko siya. Yung mga ganon, uuwi sila na, sabi, do you have Sephora there with the accent? Yung ganon over the phone. Sabi ko, walang ganon pa here. Tapos dadalhan ka niya ng kung ano yung mga sikat doon, uso doon, mga ganon. Ang galing kasi ang ganda ng story niya. Hindi siya katulad ng mga ibang nasa field na nakapasok kasi may backer, may connection. Si Mama talagang siya, yung from passion lang talaga na minimake, laro-laro hanggang sa nagustuhan mo. Tapos yung connection talaga dun sa mga tao sa Pilipinas mo. No? Yun yung nag-open sa, lalo na yung mga friends mo, di ba? Yeah. Tapos speaking of laro, may mga na-meet pa ako na online community in Multiply dati na. Kunwari ikaw, startup model ka, startup photographer ka, startup stylist ako, ganun. Mag-ano kami, yung parang practice shoot. Alam mo yung mga location namin. Mga fun shoot. Lamesa Eco Park kasi 50 lang ang entrance. Alam mo, pag kinikwento ko to, walang naniniwala. Until ipapakita ko yung mga shoot namin in the past. Na yung nag-drawing ka na akala mo avant-garde, matatawa ka na lang. Hindi mo ka siyang face paint. Hindi. Alam mo yung napagdaanan ko. Yung iba, they're still in the industry now. Yung iba, nasa ibang industry na rin sila. Pero nakaka-proud kasi dahil doon sa community na practice ako. Ito yung mga humble beginnings. Sarap balikan. Oo, friend. Tsaka, hindi lang siya humble beginnings. Parang pag nilulook back ko siya, parang ilang taon ako nagagagano, na-survive ko. Ang init, yung kit mo was like that. Uuwi kayo ng late kasi kinareer ninyo, ginalingan ninyo. Everyone has a chance. Hindi kami hindi ka matangkad, di ka makinis, di ka maganda. Pag gusto mo, pwede. Kayo na yung magpapaganda sa kanila. Saka yung maganda sa ginagawa mo. Alam mo talaga na gusto mo siya, saka passion mo siya. Kasi wala kang ina-expect na pera. Wala. Kasi talagang gusto mo siyang gawin diba? Kumbaga, nung time na yun siguro, let's say, bumubuo ka ng portfolio mo. Diba? Without knowing na dito ka talaga, dito ka na papunta. Kasi nurse ka pa nung time na yun diba? Nag-aaral ka. Tapos naisingit mo talaga. So, saka nung time na yun, sinasabi mo na nag-makeup ka dun sa mga artista. I think yun yung mga time na hindi pa uso yung glam team ng mga celebrities, diba? Ang nag-provide lang kung si client. Ngayon kasi talagang kasama na sa kontrata na hindi, na-negotiable to, ito yung team ko. Kahit hindi pasok sa budget mo. Ito true producer dati talaga. Dati magbibigay yan yung team na si artista, mabibigla na lang kung sino. At hindi sila nagreklamo. Ngayon na lang nauso talaga yung mga exclusive alaga. Kaya nga sinasabi ni Mama Muriel kanina na parang may mga alaga siya mga artista na minsan hindi pwedeng nagkakasabay kasi nagkakaselusan yun kung sino pipiliin mo, diba? So dapat hindi ka rin gahaman sa pagkuha ng mga, kung hindi mo rin man kayang pagsabay-sabayin lahat ng mga artista o mga client na kukunin mo. Mabagal na ba ang work device mo? Baka upgrade lang ang kailangan. With Salmon Product Loan, available via Loan Online and powered by the Salmon app. Abot kamay na ang gadget na kailangan mo. Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Sunprime Finance Incorporated via Loan Online, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS2019-16698. I wanted to know, yung ano naman yung parang financial mo na risk when you're just starting. Parang right now na kinukwento nyo kasi I feel na
kung ako nagsisimula as a makeup artist, parang ang dali na lang, sobrang daming makeup products right now na may mahal, and may then, mura. diba? And mura, ayan. So parang, diba, ano yung parang financial risk mo when you're just starting when it comes to that industry? Unang-una, syempre, kung wala kang contacts and clients, kung wala kang network. I remember before na syempre may mga friends ko na. Di ba sabi nila, bare months na, kailangan natin mag-rest, sleep. Kasi pag nag-bare months na, di na tayo matutulog, tatagos na tayo sa pader. Oo. Basta I remember before, may moment na parang sobrang busy nila. Ako hindi. Tandang-tanda ko yon, December yon. Tapos yung isang racket ko pa, na scam pa kami. Oh my God. Parang I did a fashion show. Tapos, ang laki nung ibabayad comparable dun sa usual rate ko. Parang I'm earning a little over 20k that night. Malaki yon during my... Which is hindi expected for a December na season, di ba? Oo. And then, inabot kami 2 a.m. Parang it was for a fashion show, gano'n. Tinakbuhan kami ng producer, hindi kami binayaran. And that was the first time rin na nangyari sa Na nangyari sa akin yon. Kasi walang contract, via text lang. Oh my God. Dami mo matututunan along the way. Pero risk talaga pag wala kang network. Kasi yun nga, pag walang racket, walang money. Diba? So, ano nangyari doon? Talagang wala nang natuto talaga ako. Over 4 orders ng God. Tapsilog, I remember. Nakaabot na Tapsilog ako, sobrang sama ng loob ko kasi pagod na ako. Tapos parang 4 a.m. magkakasama kayo ng mga naloko na mga nandun, pati the hairstylist, Grabe. the models. Isang buong team talaga kayo. Pati models, di sila binayaran. Makain kami, nagano ko pang Christmas ko to or whatever. Parang, pero I remember that month, hindi ako ganun ka-busy. Tapos I was hoping for that racket. Kasi parang yun na lang yung meron ka eh. Oo, tapos a few people na, I'll be attending Christmas party and one wedding. Yung wedding rate ko naman before, it's not much. You know? Parang ganun. Yun talaga yung struggles. And then, pag nauubusan ka ng OG product mo na sobrang mahal, na lagi mong nagagamit, na kahit bayaran ka ng mura, gagamitin mo yun kasi yun yung maganda. Na you would know it would last, magiging remarkable sa client, yung ginawa mong look kahit mura ka pa lang. Pero, hindi siya mag-equate dun sa finance part na pumasok na money sa'yo to buy another one kasi may mga primer and foundations na 5,000 pesos agad. Diba? Paano kung ang rate ko palang before noon, 1,500 pesos for hair and makeup? Diba? You need at least 10 na 1.5 para makabili ka nung, diba? Yun, yung mga ganong struggles. Kasi ito yung time na talagang huminto ka na sa pagiging nurse. Oo, yun na talaga yung... Binitaw mo na kasi parang nakita mo na yung sarili mo na ito na yun. Oo, bitaw na. So parang mahirap talaga yun kasi yun na lang yung inaasahan mo eh. Noong una kasi parang racket niya lang eh. Tapos biglang ito na. December, tapos expected Parang mo sinampal, lahat. no? True, and your bills. Saka yun yung reason yung course. nakakalungkot. Hindi mo siya nakakalungkot. Saka parang nakakaingit na parang, ay, yung mga friends mo busy. Tapos kung kailan nag-full time ako, saka ako nawalan. Eh, nung time True na nag-nurse ako, parang ang dami kabila. mong tinatanggihan. Kaliwaan. Kaliwaan, gano'n. Napagdaanan ko yan. At least, diba? At least yun yung talaga yung mga magkakaroon ka ng mga realization na hindi kasama to sa trabaho. I mean, True. so kung sa pagiging nurse ka, marami kang pagdadaanan, what more pa dito na ginawa mo na siyang full-time job mo na talaga. Yeah. Yung gusto ko malaman, yung mga nakasama mo before, yung mga na-makeupan mo, mga friends mo, o mga first mong nakasama sa Clients. team, or mga clients mo, nakasama mo pa sila? Till now, yes. I still have Wow. regular clients like since day one na Galing. hanggang kinasa. Paano Parang, yung rates mo doon? Nagbabago din? alam mo, now I just let them be. Though I have a guide kasi yung mga iba, alam ko, nag-inquire naman sila separately just to know. Kasi baka nahihiya na sila sa ibibigay nila sa'yo. Pero, meron ding mga, syempre, hindi na, nag-grow apart na kayo. Pero may mga clients ako na from graduation niya. Lahat ng special, From debut, nung nag-work na siya, prenup, ikakasal, first birthday ng anak na pagdaanan ko. Na parang, nag-debut ka, kakasal ka na. Oo. Ngayon first birthday na ng anak, binyag, mga ganon yon. Lahat ng ganap nila, ikaw na. Paano mo napalaki yung portfolio mo? Lalo na yung pagpasok mo sa showbiz. Kasi knowing na ang daming kalaban, di ba? True. Kabilaan yan. Lalo na ngayon, parang everyone can be Saka hindi, Yeah, alam mo, social media. ang tingin ngayon sa mga makeup artists, hairstylists, celebrities na rin sila. Hindi na lang sila basta-basta nagpapaganda sa celebrities. Kaya, tama naman ang outfitan ng mami natin, no? Yes, Diba? panalo. Uy, Ang salamat lakas po kayo. Hindi kasi talagang yun na talaga yung parang tama lang naman na itrato silang ganun. Kasi, I mean, ang mga celebrities, hindi naman lalabas ng buo yan without their team, diba? Yes, So yes. ikaw, gaano kahalaga sa iyo yung pag-build ng portfolio at paano mo to na palaki? Alam mo before, parang akala ko hindi siya important. Until, Parang feeling mo, pag may kumukuha project sa'yo, okay ka na, no? oo. Pero alam mo, may nakita ko na, alam yung pinapakita niya, work ko pa siya 10 years ago, gandang-ganda siya.
yun yung gusto niyang look sa wedding niya. Mm. Or whatever event na gusto niya. Ito yung mga personal clients, no? May mga trabaho din before na yung inquiry niya at yung rate na i-offer sa'yo, tabla. Mm. Or, eto naman, common knowledge na when it's editorial rates, yung mga, di ba may mga editorial rates, ganyan. It's either tabla siya, or minsan, lugi ka onte. Pero it's your association. Kasi kahit may mga works na low budget sila, choosy pa rin sila. Kasi the result should be explicit, superb, parang ganon. So doon ako nagbibuild ng folio na kino-consider ko siya as paid practice. Nag-practice ako ng craft ko today. Yung bayad niya is just enough for logistics to pay my assistant, my driver, yung gastos for the day. Or ibibigay ko doon sa hairstylist ko or ka-team ko na kasama ko for the day. Kino-consider ko siya na it's always an opportunity. Kesa nakahilata ako sa bahay, magpapadeliver lang ako ng kung ano-ano, mag-online shopping ako, ganon. Alam mo yon, kino-consider ko lagi anything ng opportunity. Mafe-feel mo naman, parang blessing din kay Lord na binigyan niya tayo ng conscience and gut feel. Alam mo naman kapag medyo too much na. Exactly. So you would know when's the best time to say no. Pero properly. Diba? And then secondly, like ko consider, itong taong tong nagre-reach out sa akin, for example, for this one, someone contacted me that's very very dear to me, si Mela, diba? Ganon. Or kunwari, you'll reach out to me. Ganon. Iko-consider ko yon. Parang this is a good bridge for me maybe to explore another field or to meet new people or to give back and thank naman tong taong to na may mga trabaho minsan hindi ko na ina-ask na, uy, ano ba to? Ganito. Well, may mga ganun ako. Wala. And minsan I consider them because I have a team now. There's around 40 artists na hair and makeup under my team. Wow! Congratulations! So, thank you. Kino-consider ko rin to as my networking to meet new people. So, the people with me in my team, may job din. Kasi iba-iba sila. May single mom. Merong mas maraming single Becky na maraming binubuhay. Alam mo yun? Merong pamilyado. Alam mo yun, merong mga kanya-kanya talagang kanya-kanya situation. Situation na like ko silang kino-consider sa rotation ng racket. Kaya I always say yes to work. Mga ganyang drama. Ito naman in general, Mama, ma-recommend ba natin sa mga nanonood sa atin na good income pa din yung pagiging freelancer o pag-freelancing? Good income pa rin naman siya. Pero syempre lagi may risk. Pero kung kunwari may regular job ka ngayon, simulan mo siya as your side hustle talaga. Bago ka, hindi yung parang, di na kasi totoo yung sa pelikula na stop ko lahat, simulan ko to, tapos magsasak. Kasi, hindi siya smart gawin. Yeah, hindi siya smart gawin. Lalo na kung may regular nang pumapasok sa... And marami kang binubuhay. Exactly. Diba? Isa pa yan, binubuhay mo. Aside sa binubuhay mo, yung sarili mo. Kasi hindi natin pwedeng abusuhin yung sarili natin. Exactly. Kasi pag ikaw bumigay, wala na. Yes. Diba? So, okay mag-freelance, pero you start it slowly. Mafe-feel mo when nasasabi mo, ito na yung gagawin ko talaga fully. Yung sa amin, risk lang talaga. Kasi wala namang nag-pressure sa amin na bubuhayin sila or something. Pero now, I'm proud to say na kami na yung bumubuhay dun sa bumubuhay sa amin before. Yes, Sobrang okay na. Kami na yung nagpapasyal sa kanila abroad. Pero generally nga, sa journey na to as freelance, hindi replaceable ka. Yun like ko sinasabi, you are replaceable. No matter how famous you are right now, kinabukasan pwedeng wala ka. Nakikita nyo naman sa social media yan eh. On top of their game, onting pagkakamali It can happen mo. to anyone. At hindi lahat nabibigyan ng second, third, fourth chance. Kaya, nag-try din ako mag-diversify. Hairstylist din ako eventually. Ay, wow. Alam mo kung ba't ako naging hairstylist? I have a shoot before. Cut the story short, ang shoot niya abroad, may visa yon, kinuha na kami visa, hindi dumating yung hairstylist na binu. Instead na magsisihan, naghanap kami ng hair doon, ang mahal, hindi kaya, nag-practice kami, then kinausap yung client na, ito na lang yung hair peg, simple na lang, kasi yun sa nangyari. Bait din ng client, pumayag, ganda ng result. Kami pa naman yung kinuha for the next how many years for this brand, lagi namin ginagawa yung campaign niya. Pero after nangyari nun, pagbalik, nag-aaral ako mag-hair. Kasi para sabi ko, pag tinalikuran ako ng tao, may fallback ako. Sabi at nga kapag nila, may low budget, pwede ko tanggapin. Pag-usapan natin yung diversification. Sige. Iniisip ko kasi yan, after makeup and then hair, paano ka parang naprotektahan nun? I feel na security in terms of, hindi ka na ganun kakabado na, pag halimbawa nawalan ako ng client sa makeup, pwedeng hair. Pero after that, what else pa yung parang in-explore mo? After that, kasi initially, ang dami ko na rin. Nag-aral din ako ng styling.
Marunong din naman ako. Kasi yun pero, naman yung Grabe, one-man, glam team ka na Oo, pala man. inaral ko din kasi before, parang ang saya, yung nagpo-pull out ka sa mga brand. Yung mga design. Ako pagod pala, yoko na. Yung parang ganon. Pagdaanan ko yun. Pero yung sa hair nun, kasi sabi ko, hindi pag walang racket sa makeup, racket ako ng hair. Pag low budget, I can take both. Until nagawa ko siya ng okay kasi I do campaigns for hair brands now. Like ako yung gumagano, ang hirap ng hair, lalo na pag hindi controlled environment. Gumagalaw yung hangin. Pero once in a while, till now, sasabihan ka ng mga tao, di man magaling yan, yung mga ganun. Okay lang yun kasi kung nagtatrabaho ka araw-araw, you have multiple clients every day, sobrang busy mo, magaling ka pa rin kasi may nag-product sa'yo. At nandiyan ka pa rin sa field. Hindi naman kailangan maging laging Hollywood levels yung ginagawa mo. Speaking of bashing, ayan, dahil ang lola mo nag-grow ng onte social media, nagko-content creation din. Wow. Nag-ambassadorship din. Kailan ka nag-start nitong content creation na era? Alam mo pa sundot-sundot, pandemic. Pandemic Kasi ang dami talaga. nag-o-offer. Oo. Prior pandemic, humahawak ako ng brand. Kasi yung brand, I work with them a lot. Tapos they give you extra when you do it. Pero nung pandemic, yung mag-create ng content, pasundot-sundot. Kasi to support like my marketing friends or my PR agency friends, no, I really need help. I need to push. This is our only budget, or we'll pay you a certain value of products for this. Like really good X deals. Na like ko in-explain, yun ang totoong X deal. Kasi ang pagkakaintindi ng tao sa X deal, libre. Totally free. Walang it's exchange of palitan deal. kaya Palitan, di ba? So parang ganon. But recently, siguro mga 2023, mas dun ko siya na-consider na to kasi may mga international brand na we are relaunching this particular SKU and we wanted you to be there. They are asking for my rates just for my presence in the event without content. Sabi ko, bubuyoran ako for umattend. Minsan, beso-beso lang yan. Diba? Parang gano'n. Tapos until, ibang level na talaga si mama. Hindi, pero nung una ako, tanong ko lagi, what's your working budget? Kasi ayoko na sila. Tapos, gano'n na nila nakikita yung value ko kasi ang decente yung offer. Alam mo yon na nung sinabi nilang ang outfit ay all ganito, ay kadalasan makeup artist black ang damit. Kaya ngayon may colored na akong damit. Very basic, di ba? Very basic. Kasi kada event may eksena. Yung in-offer nilang attendance fee, may budget akong pambili ng damit. Wow. Alam mo yun? So parang sabi ko, okay. Tapos sabi ko, sige, pa-thank you, gawan ko ng content. Ginawa ko ng content. Pero I just use this app to edit your content. Pero it's not required naman to do the content. No, hindi nila, they just want you to be happy there. ka lang kasi talaga dun sa ano nila. Tapos ang pinaka-usap bigay. lang nila, may gagawin silang reel na lalabas sa isang magazine. Nakita lang daldalero si Bakla. So may mga ambassadors, in-include ako dun sa tatanungin. Wow. Tapos ending, pag napanood mo yung reel, ako na yung mid-credit, ako pa yung ending credit na nagbigay nung parang spiel to end. Kasi the client really wanted how I delivered it. Kasi nga, na-realize nila, hindi ako beauty content creator. Like, as an expert. Ayun. Nung gumawa rin akong BTS ko, nag-reach out yung agency na parang they want to use it as digital ad. Gusto nilang bilhin yung content. Kasi ibuboost nila yung ano. Parang ako naman, sasagot sana ako ng, parang okay na, thank you, ganon. Diniem ako separately nung tanong, no, you have to charge them kasi it will put on record na pumapayag ka for free. Sa susunod, pag gusto mo nang maningil, mahihirapan ka. Tama naman. Kasi di ba, parang bigay tayo this and say, kung magkano ba ask? Kasi I don't know. So siya yung nagbigay ng price ko, talaga ba? Parang ganun. Minsan may mga parang this particular people in some brands, they don't like you. They don't like me per se, generally. Kaya ayaw kanilang kuhanin to hire. They just want you dun sa mga pro bono works nila kasi I'm not social enough. It's fine. Kasi hindi mo ako social. Diba? But the thing is, sabi ko, you're selling your products here. This is how Filipino speaks in English. This is how we pronounce it. So sabi ko, feeling ko dapat hindi siya nagmamahal. And because of content, may nagbo-broaden pa rin yung network mo. May magre-reach out pa rin na, pero I'm reaching out kasi I want to do, I want you to do my makeup. Let's, schedule a trial for my wedding. O, diba? Grabe yung journey Presence, mo from being a nurse, makeup artist, and then hair pa, and then styling. Content creator. May content creator. Tapos, we heard that you also have a PR agency. Is that right? Yes, I'm part of a PR agency. It's a boutique PR and marketing agency. But generally, marami siyang ginagawa. 360, like bigger agencies tap us also to partner with them, to execute smoothly yung mga requirement ng bigger agencies, biggest agency. But my partner, mostly talaga, siya yun. Like sinasabi ko talaga, 95%
mas tutok siya talaga doon than me. Disney princess lang ako doon. Pero it's good to be part of a PR agency I'm na part of it. ibang level naman din. Ibang level kasi minsan I tap friends also to work. Kasi now, hindi na totoo na, kunwari you have your PR agency, magkalaban tayo, no? Hand in hand siya eh. Kasi minsan may requirements ka, you really need help. Exactly. Kayo na talaga yung nagtutulungan true, dyan. at hindi na rin totoo na pwede mong i-fence ang lahat ng ideas. Kasi maiisip siya ng ibang Tsaka tao. Diyos ko naman, may ChatGPT na. True. Parang, diba? Parang you can always use ChatGPT as a guide eh. Diba? It's your guide and you research and you proof it. Kahit sa rate, diba? Yeah, sa packages. Sa lahat nalalaman. Before, pwede mong ipagdamot. Ako parang I take pride when someone asked me about, sa mga maliliit na bagay, rate, package, paano makipag-deal. Kasi, ibig sabihin, diba, pinagkakatiwalaan ka niya. And talagang nakikita nila tayo as someone na at least expert with what we do. Kasi again, they can easily do it online. Diba? Pero they choose you na makausap or matanong. Sharing is caring. True. Minsan, nakaka-overwhelm talagang magtabi ng pera. Pero mas panatag ang loob kapag safe, secured, at may interest. Sa Salmon Time Deposit, mas kampante ka na. Terms and conditions apply. Salmon Time Deposit is a product of Salmon Bank, Rural Bank Incorporated, a bank regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are only accepted within bank premises or through authorized bank channels. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Ngayon naman, pag-usapan naman natin, since kanina pa tayo nag-uusap about mga racket. Pero in terms naman of financials, maybe we can talk about financial tools. May mga ginagamit ka bang financial tools simula nung nagsisimula ka and then eventually dumadami na yung racket. I could imagine kung paano mo hinahandle yung iba't ibang racket na yon and the earnings. Ayun, unang-una, dati masulat ako. Pero now, like kunwari communication-wise, maliban sa scheduling, I have group chat on Facebook or Viber. Di ba ganyan? Laging Kailan yung Viber. racket, kung kailan may ganon. But financial-wise, parang I use different apps. Depende kung ano yung mga naging regular client ko. Dito pumapasok yung money. Doon ko lang tina-track, keep track. And then, syempre, di ba, use your mobile banking, your mga money transfer app. Pero to balance everything, alam mo, minsan nahihirapan ako. Until natutulungan na ako nung sa office namin. Okay. Kasi they have Baga Excel may file, may din. tracking sila. Sheets. Kasi alam nyo ang hirap. Kasi minsan may mga trabahong last year pa ngayon lang. Exactly. Naipondo ko na siya. Tapos, minsan, ko tinanong magkano. So, blindedly, I allotted this budget for this. Kasi yung sa load work, bunado pa pala ako. Parang ganon. Na parang, but it's okay. It's my team. Kasi kahit yung maliliit na racket, yes, they always answer yes to me. Alam mo yon. Pero I keep track everything financially. I tried my best na rin na yung mga racket kami na we get insurances. Kasi for everyone. Kasi hindi mo naman ETS eh. Oh, we have that. Tinatry ko little by little now. Pero yung pinaka-smartest na flow, grateful talaga ako sa peer agency namin. Kasi sila yung tumutulong sa akin. Sila yung parang may admin work how to do it. Pero transferring their payments, I do it personally. Pero when it comes to transferring money, personal or sa work man yan, ikaw, inaasa mo yun sa tao mo or ikaw mismo, ginagawa mo siya by yourself, yung mga paggamit ng mga banking apps, e-wallet? Ay, pag yung mobile banking, ako talaga. Pag mga over-the-counters, naasahan ko naman yung assistant ko, even my driver. Kasi yung driver ko, nabobore na siya, text yan. Wala po ba kayong iuutos? Kasi minsan nag-aantay lang naman mga sa parking. Errands. Oo. Siya yung nagvo-volunteer na that's good. Na bigyan siya ng task for the day or full day po ba kayo dyan? Uwi muna ako sa bahay. Kaya minsan pag yung mom ko may lakad siya, uwi na siya, gano'n. Mostly pag yung kunwari on the day, babayad cash or whatever, yung assistant ko din talaga. Trusted na to hold up. Actually, kahit naman sino from my team, wala pa ako na-experience na ng daya pagdating sa wala talaga. Maasahan mo sila or pag minsan may racket kami na I'll send them, tapos bigla ang hindi ako na-inform na ay hindi pala through banking. Ano sila, itatawag sila. Tatanggapin po ba namin or delayed payment daw kasi ng 2 weeks kung hindi tatanggapin yung cash. Oo, nasanay sila sa flow. Parang naging rule din namin sa team
kami na wala magkakasiraan sa money. Sa money. Lalo na sa industry natin, no, sa world natin, yung mga payment na minsan, kahit sabihin mo na 30 to 60 days, ang ayos makipag-usap, professional pa, ilang months. Pagbayaran Hanggang sa wala naging na. story na ako na alam ko ma-review nila na parang konti na lang mapapangalanan ko nun. May mga point na ganyan, lalo na sa mga pag nalaman mo na hindi lang pala ikaw yung May umabot same na ganyan. Kasi experience. parang Oo. ang point ko doon, sige, understandable naman kung sakali. Kasi Ano, pinagtrabahuan mo yan. kung agency ka, hindi mo naman kasalanan yan. Kung minsan yung client talaga yung matagal Exactly. magbayad. Pero ang akin kasi doon, yung communication. Yung Mag-reply ka. mag-reply ka. True. Hindi yung nakikita kong naghahanap ka ng mga bagong kliyente o influencer habang ako sinisin mo lang. Inabot na ng isang taon. Oo. Basta replyan mo ko. Alam mo, until now, ang dami kong ganyan. Nakakasalubong As in. ko pa sila sa work. May Tapos iba parang wala na lang, yung iba nga gano'n? namatay na yung founder. Oh my God. Nagsara na yung agency. Nababayaran. Or Nakakaloka yan. nagre-brand na sila. Ang dami. Tapos naaalala ko sila lahat ng pandemic. Kasi sobrang crucial lang man. Though, I'm really grateful kahit ng pandemic, sobrang busy ko. Thankful ako doon sa mga naging alaga kong artista. The brands that I always work with. The agencies that always get us. My team ko hindi nagutom nung pandemic. Siguro the first 3 months, kinabahan kaming lahat. Pero Pero nangangapa pa napagod kami doon sa swabbing, doon sa mga Oo, grateful for sure. ako. Thankful ako lagi sa kanila. The content creation journey started, ganyan. Pero nung pandemic, naalala ko yung mga pre-pandemic rackets, sa till now, hindi pa rin napapayan. Grabe. Mas may iba pa na yung, ang lakas nila rumakit this particular group. I see them, so they get our team for hair and makeup ng mga nila, they don't pay us. Problema, napondohan ko na yon, gusto ko lang i-acknowledge. Tapos, nag-message lang yung secretary ng office namin na parang, since last year pa, it's over 6 months na gano'n, na put na into legal action yung first 3 na rackets sana. Parang we had 10 rackets. Nagbayad lang nung isa. Pero the rest now, hindi nagre-reply even in IG. So, ginagawa ko, parang pag may bagong Viber number, kunwari ikaw yun, Jorigo. Message mo nga si Jorigo. Magre-reply dun, kunwari nag-i-inquire kami tungkol dun sa mga karakitan nila. Magre-reply. Tapos, ang i-reply namin blatant na, Jorigo, nagre-reply ka. Parang, laro na lang. Pero hindi naman siya tinithreaten. Joric, nagre-reply ka naman pala dito. Ba't daw kay sa number ni Sir Muriel, di ka nagre-reply? Hindi mo rin kasi sila pwedeng i-cut off. Kasi again, it's just actually a small world lang. Sobrang liit lang ng Lalo industry. na kay mga agencies, mga brands, makakatrabaho mo sila. So as much as possible, kailangan mo silang i-treat ng maayos kahit na gigil na gigil ka na. Kasi parang ako ang pinaka-point ko doon yung kontrata eh. Gusto ko lang replyan mo ko kasi ang responsibility mo na lang sa akin yung bayad na mapupunta sa akin. Kasi yung tao na pinadala ko sa'yo, bayad ko na. Bayad, exactly. I try my best talaga na nagpipay after ako in every racket. I try my best. Kasi napagdaanan ko. Na hindi Nag-aantay mabayaran. ako na matagal. Hanggang sa makakalimutan mo Isa na. rin sa story ko before with my assistant na I remember before, lahat ng work ko walang pay after. Check na 30-60 days. Umiikot ako dun sa mga agencies kasi bayaran na ng kotse ko next week. Oh my God. Oo. Very first investment ko way back was my first car maybe 16, 17 years ago. Na alam mo yun na parang 15K nga lang yung pang monthly ko doon kasi naka 5 years to pay. Di ko pa siya mabayaran. Nag-iikot ako. Para ayoko mangutang. Ayoko talaga mangutang. Kasi may na-expect ka naman na pere, di ba? As in, malaki yung pera ko. Pwede kong bayaran yung good for 2 years sana. Ang problema, hindi pa ako nababayaran. Pero grateful din ako kasi yung mga taong doon na kinausap ko ng maayos, nung nalipat sila ng work, they will still reach out to you for work. So, minsan di talaga kasalanan ng tao. Kasalanan ng system ng office. Yes, actually. Or system ng brand. Ayun. Yung agency talaga may Yeah, kasalanan. yeah. Charot. Pero pwede ba natin pagbagain yung passion and financial stability naman? We've been talking about your passion sa makeup artistry. And then, ayan, lahat ng mga racket. Pero paano natin siya parang mababangga-bangga or mababalanse? Alam mo, actually, pwede. I can say kasi it happened to me. Passion ko with the arts, with fashion, with communicating with people, ganyan. Yun yung ginagawa mo. Di ba may saying nga before na parang do something you really like and you never felt like worked in a day of your life. Parang ganon. Kaso nga lang masyado siyang hindi makatotohanan. Kasi, di ba nga sabi nila, baka it's just dumb sheer luck more than hard or it's just really meant for you. Kasi marami ko naman din nakikitang tao na hard work, passionate sila, pero ba't hindi nag-work? Kasi siguro because masyado silang tutok sa result. Hindi nila in-enjoy yung journey. Di ba pag sobrang light ng feeling mo, enjoy mo siya.
aminin mo kusang dumarating. Right. Minsan nga sa hindi mo pa ine-expect na Yes, alam mo yung mga dumating sa akin Oh na my God. makaka-work. Dati may listahan ako na alam ko suntok sa buwan na hindi ko naman dream na maging alaga. Yung like ko nga lang sinasabi dati, kahit one time lang, makaupo sila sa makeup chair ko para maging, mailagay ko sa portfolio ko. Alam mo, almost na-check na siya lahat na kahit yung mga ibang strict ng glam team. Ang strict ng record. Gets ko naman yon. It's called preference. Hindi dahil maarte sila. Hindi dahil sanay na sila dun sa magiging result. Hindi na sila kakabahan. Pero alam mo, may mga talagang I think it's because of my passion na sana, ako kailan ba? Yung positive attitude ko na hindi ko naman sinasabi 100% ganun ako all the time. Siyempre may time na I bite back. Pero I try my best na in the modest and pinaka-professional way, diba? Pero kaya mo siyang pagbanggain yung passion mo and yung ganyan na may magandang result. I think, kunwari, naging successful ka sa marketing. Sinasabi mo, hindi ko naman talaga gusto to. Pero nakikita mo yung success mo na nandun, that's your passion, ayaw mo lang aminin. Kasi initially gusto mo ata maging singer. Diba? Pero dahil hindi that's your passion already. Ayaw mo lang aminin. Kasi akala natin yung passion natin is like yung parang hindi usual jobs na pwede ka maging successful. That's your passion already. So kung yung singing, it's your passion, pero can't be your career. So passion mo na yun, yung negosyo mo. Kasi yun yung nagpopondo. Yun yung nagpo-fuel din sa'yo. Yes, diba? dun sa passion mo na on the side na lang, na as a career. Parang, kumbaga pampahappy ng heart, mind, and soul. Kailangan, it will take time. Parang ano lang yan, parang sa pagluluto lang yan. Pag nagluto ka ng ulam, kung mamadaliin mo yan dahil gutom ka na. Matigas yung Hindi mo rin mo. makakain, hindi ka rin mabubusog, di ba? Mas okay na yung pinaghirapan mo. Dahan-dahan lang. Patagal siya. Mas may enjoy mo yung pag nasa taas ka na, di ba? At pag nakuha mo yun, dun mo lang ma-realize sa parang, grabe, worth it lahat nung pinagdaanan ko. Na buti, hindi ako sumuko. Yung mga ganong klaseng mindset. Kasi, ang napapansin ko ngayon, sa generation ngayon, dahil na yung mga bagets, di ba? Fast-paced sila. Gusto nila mabilisan dahil nakita nila si ganyan, ganito. Tsaka because of digital world. Yes. Exactly. Tsaka you Social always media. tend to compare. Like me, ako pag nako-compare ko yung sarili ko. How I wish yung may moment na napapaganon ako na pag sinecheck mo yung works, kaya ko rin namang gawin. Pero bakit parang hindi pa nangyayari? Baka it's meant for them, waiting for your time, or sinasabi ko nga, I mute kasi tao ka, hindi masamang naiintindihan. Or na-hurt ka, ba't hindi na ako yung kinukuha? Pero alam mo, totoo talaga na it's God's way of redirecting what's best for you. O sige, kunwari si Joric, superstar, di niya na ako kinukuha. Si Mom, hindi niya na ako kinukuha. Ba't hindi na ako? Pero alam mo yung nakalatag sa harapan mo ngayon, hindi sikat, pero nagpapakapal pala ng bulsa. Kasi alam naman din ni Lord na ito yung kailangan mo as of the moment. Diba? And then, kapag wala, matutong mamaluk. Basta you have roof over your head, kayo, you're safe, harmonious yung household. Napapasahod yung healthy lahat. kayo, napapasahod. Tapos I'm really grateful kasi napapanindigan na namin, especially in my office. We started na, alam mo yung... Oh, you have an office na. Yung office with our agency, di ba yung sa office namin na wala yung healthcare, meron na kami talaga, aside dun sa mga usual, yung meron na yung dating, may benefits na. Yung mga benefits na napapanindigan, nag-start na rin kami few years. Well, yung assistance ko, once in a while, pag kaya ko siyang isama sa abroad, sinasama ko siya kasi parang it's a perk of na I can demand na I can survive without an assistant, yung mga ganyan. Arte ka onte. Diba? Yung balakang ko galing labor, charing. So, hindi na pwedeng nag-start na rin kami na magkaroon ng benefits. So, pag nakahit ng quota, magbobotahan, which country we will visit, or a province in the Philippines. Kasi parang ini-embed din namin sa kanila na experience. Saka yung maganda doon, hindi lang kayo yung nakikinabang sa success ng company. Oo, lahat. Sinasama nyo sila. We diba? share, oo. Ako din, whatever I get for free, I always share to them. Nasanay sila na what I eat, yun ang kakainin nila. Never nilang na-experience na I'll buy a coffee in this brand tapos they will get something in the convenience store. Hindi ganon. Pag nag-convenience store sila, ako din. Kasi yun lang yung budget na. Kung fast food ang budget for the day, fast food. Kung karinderya kami, everyone will eat the karinderya. Hindi ako naka-separate as the owner. Even my driver. My driver nga galing siya sa, alam mo yung mga bawal kausapin ng amo, yung mga ganung level. It took him 3 years bago ko siya mapapayag kumain together with me on the table. Right. Di talaga siya sanay. Hindi niya malunok ang pagkain.
Like, lagi siyang kailangan encourage ng assistant ko, yung mga ka-team ko. Hindi uso dito yan. Nahihiya talaga siya. Nahihiyain siya. Pero ngayon, okay na. Grabe, ang dami nating napag-usapan, ang dami mong pinagdaanan, sobrang inspiring. I wanted to know naman, ano naman yung parang ibig sabihin na sa'yo ngayon ng financial security? You know, it's very, very. Dati kasi matatawa ka na lang na last money mo kasi babayad. Oo. Ngayon, hindi na siya pwede. Then, I'm 40 na next year. So, nandun ka na sa ganung level of your life na. Yun nga yung inaano namin yung insurances, healthcare. We encourage everyone na kumuha kayo ng mga life insurances ninyo, retirement insurances, yung mag-ipon kayo, you set aside kahit sabihin mong a portion of your income every month. Kahit 1,000 pesos, basta importante, it's called ipon. Pag naipon siya, eventually, darating yung time na pag kailangan mo siya, may pagbubunutan ka. Yes. Kasi mas nakakatulog ka ng maayos. Oo. Na like kung sinasabi, ayokong dumating, kasi nasasanay, hindi ko naman sinasabi, kanya-kanya ang pinagdadaanan, pero nababother din ako na grabe siya mag-post online, tapos may sakit siya, nangihingi siya ng online. Parang nakakaawa na iba yung naging hindi ko naman sinasabing masama yung ginawa niya, pero nakalimutan niya yung aspeto na yun. Ano yung biggest money lesson na natutunan mo from your journey sa career mo? Sa dami ng pinagdaanan yung, kumbaga, mo. Yung ituturo mo sa mga susunod na henerasyon ng mga makeup artists. Kasi ang dami mong source of income Ang dami mong pinagdaanan, ang dami mong naging trabaho. Diba? So, ano yung pwede mong i-share sa mga audience natin? I put my money in so many accounts. I remember before watching this show like this also. Yes. Na parang ilagay mo yung money mo sa iba-ibang bank account. Kasi pag magkakasama, sobrang laki. Isipin mo, ang dami mo pera. Alam mo, totoo yan. Totoo nga yan. Totoo. So, parang I have multiple bank accounts na ang purpose niya solely pa. Yung tinuro doon, I remember 5. Kasi parang for emergency. Now daw more na. Oo. Parang emergency, expenses mo every day, savings mo, retirement mo, and parang for wants. Ngayon more na, I've allotted something na I dedicate for my parents, whatever they need. Insurances for my team. And then, for myself also, yung mga I want. Saka yung mga binabayaran kong malalaking investments. Kunwari, real estate, life insurances, yung mga ganun. It's very, very, and it's very important also for you to get insured. Maraming klase. Pwedeng life, pwedeng may health. Meron yung may money, nakikita ka. Merong meant for your retirement, for your loved ones. May recurring income every year after the maraming ganon. And isa sa pinaka natutunan ko talaga, wag lahat yon may mobile banking at credit card. Magandang naka-passbook. You know why? Ang daling i-access ng ATM at mobile banking. So kahit sabi mo naka-spread out yung money mo, pag naisipan mo kunwari, inaya ko kayo. Mag-Europe tayo, mura $3,000 lang, $150,000. Kumbaga readily available kasi. Readily available. Pwede mong i-withdraw sa ATM mo, i-transfer mo, nakakonect sa lahat. So pag na-hack yung account mong yun, lahat mo. Passbook, tatamarin kang pumila sa bank. Kasi kadalasan mahaba. Pero, ang maganda sa ganun, when the time that you need it in case of emergency, pag sinaga mo yun, alam mo magugulat ka na lang, ganito nakalaki yung pera ko dito. Update mo siya syempre at least once a month. Kailangan yung monitor pa din. Pero you can transfer kasi your money to that account via mobile banking, pero you can't withdraw. Diba? So, doon ako So, may mga sumalo sa akin na instances of my life na doon ko kinuha. Parang kang na-force na mag-save. Thank you so much. Mama, alam namin na busy ka, pero binigyan mo kami ng time today. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Mag-schedule tayo ng shoot. Let's! Mag-shoot tayo. Ayan, Mama Maria, let us know anything na you want to promote sa kanila, pwedeng i-follow. Baka may mga nanonood dyan na gusto magpa-makeup at hair sa'yo, syempre. Yes, please. Please follow me on all my social media platforms na lang. Yan. Instagram, Facebook, and TikTok. It's Muriel Vega Perez. And then, of course, anyone naman kaya naming i-racket. Wow, love it. Yan, thank you so much. Ayan, sana marami po kayong napulot, no, na para-paraan ngayong araw. Once again, ako si MK of FH Moms. At ako si Joric, your resident rakitero. See you next time sa Para-Paraan, kung saan ang usapang pera ay hindi natin tinatakbuhan. Bye guys! Trying to get ahead in your finances? Or just curious about practical ways to handle your money? Dibale, Para-Paraan with Salmon highlights those conversations.
para may baon kang mga para-paraan by the end of each episode. Kaya, don't miss out. Follow Para-Paraan with Salmon everywhere for more tips and content like this. Sabay-sabay nating hanapan ng para-paraan ang usapang finance. Kasama sina Jorik, MK at ating guests. Mag-follow at subscribe sa aming YouTube, Spotify at iba pang socials para hindi mahuli sa susunod na episodes ng Para-Paraan with Salmon. The views and opinions expressed in this podcast are for educational purposes only. They are not financial advice and do not necessarily reflect the views of Salmon Group Limited or its affiliates. Your financial circumstances are unique. Assess your own needs and risk tolerance. For personalized financial advice, consult a licensed professional. Any products or services mentioned are offered by licensed entities and are subject to the terms and conditions of Salmon Bank, Rural Bank, Incorporated. For any products and services mentioned that are not from Salmon Bank, Rural Bank, Incorporated, please verify legitimacy and current rates directly with their providers. All accounts and loans discussed are subject to the bank's Know Your Customer and due diligence processes. Loans carry obligations and are subject to approval, applicable interest, and fees. Borrow responsibly and only from lenders licensed by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Be cautious of unlicensed applications. Any mention of personal earnings are examples only, as there is no income guarantee. Success is dependent on individual effort.